Magandang umaga po sa inyong lahat. Sigurado marami sa atin ang pamilyar sa isa sa mga pinakasikat na kwento ni Jesus, ang talinghaga ng maghahasik. Sikat sapagkat madaling maunawaan. Kung inyong pinakinggan ng mabuti, bagamat ang ebanghelyo ay medyo mahaba, sa bandang dulo, literal na inexplain ni Jesus ang kahulugan ng bawat bahagi nito. Kung kaya nga po, malimit ang nagiging punto o sentro ng ating pagninilay, sasabihin natin, ay, hindi ako yung matamang lupa. Ay, parang ako yung dawagan. Sigurado ako yung mabato na kung saan inihasik ang binhi. Hindi. On this Sunday, my dear friends, I invite you to focus our attention not on the seeds, not on the soil, but to the sower himself. Kanina, sa simula ng pagdiriwang, sabi ko, parang yung kwento ng talinghaga ay kwento ng nagsasayang na maghahasik. Abay, mantakin ninyo, pwede namang magtanim doon sa lupang siguradong tutubo ang binhi, pero minabuting ihasik ang mga binhi doon sa mga lupa na sadyang hindi ito mamumunga. It rings a bell. The same story that we remember about the story of the prodigal son, ang alibughang anak. The prodigal father, in a way, sapagkat yung tatay doon sa kwento, parang nagsayang, na kahit alam niyang gagamitin sa kapararaan yung mana, ipinagkaloob pa rin. Kung kaya nga po sa ganitong diwa natin maaring maunawaan ang mensahe ng talinghaga ng maghahasik. Una, maaring sa unang tingin nag-aaksaya ang Diyos. Maaring sa unang tingin parang sayang yung binhi na inihasik. But my dear friends, this Sunday, always remember, God meets us where we are. Anong ibig sabihin? Meron po ba kayo nabalitaan, masama ugali, tumigil ang paghinga? Siguro kung ganoon po yung nangyayari, malamang lahat tayo hindi na humihinga. Meron ba kayo nabalitaan, masama ang ugali, binawian ng buhay? Parang wala naman. O sadyang hindi talaga mangyayari. Why? Because God meets us where we are. Hindi iintayin ng Diyos na magbago tayo upang ihasik ang kanyang mabuting binhi sa ating mga puso. Hindi iintayin ng Diyos na maging banal tayo upang kanyang sabihin, pagpapalain ko ang buhay mo. Kung kaya nga po, sabi natin kanina, parang sayang yung binhing inihahasik. Hindi. Sapagkat sa unang pagbasa, walang nasasayang sa biyaya ng Diyos. Maring oo, ang mga binhing nahulog doon sa iba't ibang uri at klase ng lupa ay hindi tumubo, pero pagdating ng panahon, sa panahon ng Panginoon, ang bawat binhing nahasik, magkakabunga. Sapagkat ito hindi tungkol doon sa lupa. Ito hindi tungkol doon sa binhi. Ito'y tungkol doon sa maghahasik. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ito ang siyang unang paalala sa atin. God meets us where we are. Kahit kailan, handa ang Diyos na magsayang, ubusin ang kanyang biyaya, magbunga lamang ang bawat binhi na natanim sa ating kalooban. Pangalawa, ito'y tungkol din sa kung anong uri ng lupa maaaring tumubo ang bawat binhi. And so I think, my dear friends, the question that we need to ask ourselves, how can I become the good soil? What does it mean to become a good soil? You see, to become a good soil, we have to make sure that we have a mind willing to understand the Word of God. And that is basic. Ang una pong inaasahan sa atin sa inyong pakikinig, maunawaan ang napakinggan. At dahil naunawaan ang napakinggan, yung pangalawang level ang siyang magaganap. Ano po iyon? To appreciate what we have heard. Hindi ko po alam, kayo po ang pwede makasagot nito. Alam niyo, minsan pag po tinitingnan ko po yung mga tao nagsisimba, the teacher in me. Alam to ng mga teacher, no? Di ba yung mga teacher, talagang mag-observe lang tayo,
Sino yung mga attentive? Sino yung mga talagang may ibubuga? Sino yung mga magugulo lang? Napakaswerte po natin, no? Kalititang simbahan natin, 4 yung ating malalaking TV. Ipapaskil po yan ng ating mga SOCOM. Yung pong simpleng sasabihin ng lektor, ang salita ng Diyos. Kanina tinignan ko po kayong lahat eh. Sino nagsabing, salamat sa Diyos? Yung iba parang inaantok pa. Yung iba napakadamot. Sasabihin nilang, salamat sa Diyos, tipid na tipid pa. Now, how can you understand and appreciate the Word of God kung yung basic hindi kayang gampanan? Kaya nga po, ito po yung pangalawang ibinibigay po sa atin. For us to become a good soil, we must have a heart that is open, a mind that is open, that is willing to receive the soil of the good news planted in our hearts. Alam po ninyo, habang nagninilay po ako, naalala ko yung karanasan ko nung magtungo po ako sa Batanes. Kapag may nagtatanong sa akin, ano ang itsura, kamusta ang Batanes, isang salita lang po yung lagi kong ginagamit to describe Batanes. Breathtaking. Because Batanes really captured my heart. Isang paraiso. Sa mga nakapunta po sa Batanes, sigurado aayon kayo na kapag sinabi ko yung Batanes, kompletong lugar. May dagat, may bundok, may kapatagan. At hindi lamang po iyon. Kahit ang kanilang pamumuhay ng mga Ibatan, remarkable. Bakit? Sa mga nakapunta na po ng Batanes, meron pong tindahan doon. Ang pangalan ng tindahan, Honesty Store. Lahat ng kailangan mong bilhin o gustong bilhin na nandun sa tindahan, kukunin mo at iiwan mo ang iyong bayad. Bakit? Walang tindera. Ganun katindi ang kanilang honesty. Sigurado sa Peña, hindi pwede yun eh. Yung maiwanan nga lang po yung cellphone dyan, di ba? Nag-a-announce pa tayo eh, di ba? Pero, tandaan ninyo, no? Si Loba, di ba? Sinoli yung cellphone. No? Kaya kung ang Bataan, merong honesty store, dito sa Peña, unti-unti, may honesty parish. Pero, ano ang punto? Sa Bataan, hindi lamang maganda ang lugar. Mabuti rin ang mga tao. Pero alam po ninyo, ang dami ko pong mga kwentong napapakinggan, nasa isang iglap, nagbago ang larawan ng Bataan. I heard some stories from other people who also been to Batanes. And that is how they remembered Batanes. Anong nangyari? Baka nakatulog. That's how they remembered Batanes. Sabi rin sa kaibigan ko, walang signal. Ang bagal ng wifi. Sa gabi, walang mapuntahan, walang nightlife. Ang lalaki ng lamok. Laging nawawala ng kuryente. Daanan ng bagyo. Lagi nakakancel ang flight. At ito pa ang pinakamatindi. Sabi ng kaibigan ko, mas pupunta ako ng Hong Kong kaysa sa Batanes. Mas mahal ang pamasahe. Alam niyo, may katotohanan naman po. Tama yung kanilang obserbasyon. But you know what? I felt sad. Because the downside of Batanes got the better of them. Mas nakita yung hindi maganda. Kumpara sa malaparaisong taglay ng Batanes. Mas naalala yung pangit kaysa dun sa maganda at mabuti na kanilang natagpuan at naranasan sa Batanes. You notice one thing. Pareho kami ng pinuntahan, the same island, the same place, but different experience. Parehong nagtungo sa isang lugar, magkaiba ang souvenir na naiuwi. Huwag na po tayong lumayo. The same today. We're all celebrating one and the same Eucharist. We're all given the same invitation. We heard the same word of God proclaimed. We received the same body and blood of Christ during communion. The same grace
is made available for all of us. But I'm telling you, I'm sure, the fruits will be different. The fruits will never be the same. The outcome will never be the same. Sigurado, may mga magsisimba ngayon, pagkatapos ang simba sabihin, parang ang gaan ng loob ko. Yung iba sasabihin, mangyak-yak ako ng consecration. Yan. Yung iba naman, kapag tinanong mo kamusta sa misa, sakto lang. Ngayon, ang tanong, sino may problema? Yung misa o yung umaten ng pagdiriwang? Balikan po natin yung sarili ko example kanina. Yung simple nga pong sabihin, salamat sa Diyos. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, parang nagsasayang ang Diyos, hindi po ba? Pero sa isang banda, kapatid, ang Diyos hindi nagsasayang sa'yo. Alam niyang hindi mo siya pakikinggan, pero patuloy ka pa rin inaanyayahan. Batid niya na magiging mahirap ang pagbabago, pero ngayon, heto't narito ka pa rin nakikipagdiwang. And that is the power of the Word of God. Kaya nga po, ang panalangin ko sa bawat pagtatapos ng misa, after we celebrated the Eucharist, I hope and pray we will never be the same again. Sana pag may nagtanong pagkatapos magsimba, kamusta ka? Sana wala namang sasabing, sakto lang. Same. Sapagkat sana yung misa na ating pinagdiwang may binago sa ating kalooban. Yung salita ng Diyos na ating napakinggan, hindi lamang pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa, kundi manatili sa ating kalooban. Nang sa gayon, nang sabi sa Ebanghelyo, ang bawat binhing natanim, mamumunga ng marami. Alam niyo naman na teacher po ako, no? Minsan po may mga estudyante ko na nagkwento sa akin, ang sabi nila, Father, umatin po kami ng party ni mas nahin po yung pangalan. Hindi ho masaya, sabi nila. Sabi ko, ano ibig niyo sabihin? Sabi naman ibang mga estudyante ko, Father, okay na po yung party. Nag-enjoy po kami. Kaya ang sabi ko, kung hindi ka nag-enjoy sa party, baka ikaw ang may problema. Siyempre, nagbibiro lang naman po ako. Pero kung ating titignan ng mas malalim at ng may katotohanan, parang may kabuluhan. Malimit ko pong sinasabi sa aking klase, kapag umattend ka ng party at hindi ka masaya pag-uwi mo, kasalanan mo yun. Sapagkat kapag umattend ka ng party, alam mo kung ano mayroon sa party. May sayahan, may kwentuhan, may musika, may salo-salo, maraming mga tao. Kaya siguro kaya hindi ka masaya kasi naghahanap ka ng mga bagay na wala doon sa parting pinuntahan mo. Hindi dahil hindi masaya yung party, kundi dahil ang hinahanap mo, wala doon sa parting pinuntahan mo. Kaya ano yung pangatlong paalala? Don't miss what's here looking for what is not. Alam nyo, ilang beses po, 14 years na akong pari, sasabihin ko sa mga tao, pagtapos ng misa, may lalapit sa akin, Father, ang ganda po ng homily ninyo. Una sabihin ko, marami pong salamat. Isang biyaya na makapagbigay ng isang maayos na homilya. Pero alam niyo, I think the teacher in me, the priest in me, sasabihin ko, ano po ba yung maganda doon? Basta Father, maganda Father. Kaya alam niyo, malimit po yung mga kwento ko, true to life. Hindi ako kukuha ng kwentong nakuha ko lang sa libro. Hanggat maaari, yung ikukwento ko, totoong nangyari. At hanggat maaari, hindi ako magjo-joke. Kasi bakit? Sabihin ng mga tao, Father, ang ganda po ng homily nyo. O ano po yung maganda doon? Ang ganda po ng joke, Father. Kung kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, no? Yung iba nalulungkot kasi bakit? Ang akala sa misa, entertainment. Tabi-tabi po. Sasabihin ng ibang nagsisimba, yung pare, hindi marunong mag-homily. Sabihin na natin yung mga kapatid kong pare, maaaring minsan, hindi masyadong nakapaghanda ng maayos na homilya, pero
Sadyang makapangyarihan sa salita ng Diyos ay sapat na upang mapakinggan ang isang magandang paalala. Tatanungin ko po kayo ngayon, sino po nakakalala ng first reading? At yun ang panghuling punto. Don't miss what is here, looking for what is not. Kaya nga po, kung papipiliin po kayo pagkatapos ng misa, sana wag lamang maisip, ang init dun sa penya. Walang maupuan dun sa penya. Although marami pong pwedeng maupuan, nagsisisigan lang talaga sa dulo yung mga tao, no? Napakadami pong mga bakante. No? Kaya sabi ko palagi, sigurado tayo, puro tayo Katoliko ngayon. Yung mga Katoliko, pag meron pong misa, may gathering, KKK yan. Kaduluduluhan, kasulok-sulukan, kahuli-hulihan. Gayon may maupuan sa unahan. Hindi ko po maintindihan, ba't po ba lagi nasa dulo yung mga tao? Gayon may mga upuan sa harapan. Kaya alam nyo, tabi-tabi po yung mga nasa dulo, ha? Latak na lang po, mapupunta sa inyo, tira-tira. Pero pag sinabi natin, upo sa unahan, may 1,000. Malamang, mag-unahan. Pero hindi yun ang punta ng homily ko. Ang punta ng homily ko, ang misa, ang salita ng Diyos, hindi entertainment na dapat mag-enjoy tayo. Ang salita ng Diyos, buhay, ibinibigay, itinatanim, nang sa gayon sa bawat puso, ito'y mamunga ng marami. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating misa, kung meron mang isang bagay po na pwede tayong baunin pag-uwi, kahit isa lang, siguro itong suggestion ko, simula ngayon, mangangako po kayo. Kapag sinabing ang salita ng Diyos, buong siglang ipahayag, salamat sa Diyos. Abay mantakin ninyo, pag-araw ng linggo, nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nagsasalita ang Diyos. Hindi niya ipipilit ang kanyang sarili. Pagkus palagi may kalayaang tanggapin ang bawat binhi na itinatanim sa ating kalooban. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, walang sayang sapagkat sa bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito'y inihahasig sa puso ng bawat isa. At ang Diyos sa kanyang biyaya, maghihintay ng bawat binhi tumubo ng marami. Amen.